Oras na naman para sa mga gamutan ko mga kaplantwin. Ito nga pala yung mga gamot ko. Ito yung Timolol. Isang bisi sa isang araw kong pinapatak. Ito naman ang pilocarpine hydrochloride. 2 bisi sa isang araw kong pinapatak. Parehos lang anti-glaucoma mga kaplantwin. At maintenance na ito. Ibig sabihin, habang buhay ko na itong gagamitin. Ito 5 ml lang. Ito 10 ml. Nakukonsume ko to sa loob lang ng isang buwan. Gumagastos ako 3,000 sa loob ng isang buwan para lang sa gamutan ng aking glaucoma. At habang buhay ko na yung pinaggagastusan yung mga gamot ko kasi maintenance na tong mga to eh. Mga kaplantwin, paano nga ba ako nagkaroon ng sakit na glaucoma? Nung nagpapacheck up ako mga kaplantwin, doon ko napag-alaman na kami pala ay may lahing glaucoma. May sakit na glaucoma. Ano ho ba yung glaucoma? Yung glaucoma ay isang uri ng disease sa mata na nakakabulag. Lalo na kapag hindi maagapan kaagad. Yun po yung masakit na katotohanan mga kaplantwin. Nakakabulag ho ang sakit ko. Sa katunayan, yung kanan ko pong mata, ito po ay bulag na. Yung kaliwa na lang. Saka 5% na lang po yung natira. Kaya hirap na po ako dahil sa sobrang labo po ng paningin ko. Ang advice ko lang pala talaga sa inyo mga kaplantwin, huwag niyong pabayaan yung mga mata nyo. Kapag medyo lumalabo na yung mga mata nyo, kumonsulta ka agad kayo sa doktor. Doon sa ophthalmologist ha, huwag doon sa Ako kasi dati, wala kasing nakapag-advise sa akin na importante pala na magpapacheck up din tayo sa ating mga paningin. Lalo na kapag medyo lumalabo na ito. Ako kasi dati hanggang doon lang ako sa tindahan ng mga salamin. Akala ko kasi okay na. Lalo na kapag masusukatan ako, tapos sa tingin ko okay naman ang paningin ko kapag swak na rin sa grado ng mata ko. Hanggang sa dumating yung point mga kaplantwin na wala na hong kasukat yung mata ko. Kaya nagulat ako, ba't ganon? Ba't malabo pa rin yung paningin ko? Sabi nung naka-duty sa tindahan ng mga salamin, Sir, advice ko lang sa'yo, baka kung dapat magpatingin ka rin sa doktor, sa ophthalmologist, kasi baka meron pang ibang problema yung mga mata mo. Bukod sa napakataas na ng grado ng mata mo, baka kasi may iba pang problema, kaya't wala nang naging kasukat. Kaya dun para akong mga kaplantwin, kasi doon ko lang narinig na may pa pala na mas may higit pa pala na isang espesyalista sa mata, yung ophthalmologist. Doon ko lang talaga narinig yun, mga kaplantwin. Sa totoo lang, kaya nagulat ako. Sabi ko, espesyalista sa mata yun na. Tapos, paano kapag may problemang iba pa nga yung mga paningin ko? Ay nako mga kaplantwin. Nung lumapit na ako sa ophthalmologist, doon ko na nalalaman lahat. Lahat. Para akong sinakloban ng langit at lupa. Sa nalalaman ko na ako pala, nasa lahi pala namin na may glaucoma. At ang glaucoma ay isang uri ng sakit sa mata na nakakabulag. At ang masakit na katotohanan, magpasa hanggang ngayon po ay wala pang naimbentong gamot para sa glaucoma na tuluyang makapagpapagaling sa glaucoma. Yung ginagamit ko pong pampatak sa mga mata ko, pang lang yun, yung kumbaga parang magbibigay ng mahabang buhay para sa mga, yung delay yung pagkabulag ko. Yun po yung katotohanan talaga kaplantwin. Masakit na katotohanan po talaga kapag ka magkaroon ng glaucoma ay dadating talaga ang panahon na mawawala po yung paningin ko. Mabubulag po ako ng tuluyan. Bulag na nga yung kanang mata ko Yung kabila na lang ang meron ako.
Kaya mga kaplan twin, advice ko lang ha, wag at na wag niyong pabayaan yung mga mata niyo. Kapag sa tingin niyo ay medyo lumalabo o may diferensya na yung mga paningin niyo, kumonsulta kaagad kayo sa doktor, sa ophthalmologist ha. Huwag doon sa mga tindahan ng mga salamin. Ayoko na lang banggitin yung company kasi baka sasabihin nila sinisiraan ko sila. Sa ophthalmologist kaagad kasi yung ophthalmologist, yun yung espesyalista talaga na doktor na para sa mata. Para doon yung malalaman kung ano yung status ng mga paningin nyo. Kasi sa totoo lang mga kaplantuin, ito realidad po ito. Kasi kapag lumalabo pala yung mga mata mo, hindi na yun maibabalik ng doktor na lilinaw uli yung mga paningin mo. Di na talaga. Yun yung nakakatakot doon. Kaya lalo na kapag may glaucoma, parang cancer yun kasi magpasa hanggang ngayon wala pang gamot. Yun yung kinabahala ko mga kaplantuin. Yan, sa susunod mga kaplantuin, samahan niyo ako sa susunod uli ha. Marami akong i-share sa inyo tungkol sa mga mata, tungkol sa disease ng mga mata para maging aware kayong lahat. Ayokong matulad kayo sa akin na parang huli na akong lumapit sa doktor. Kasi yung mga kanononoan ko kasi noon mga kaplantuin, yung lola ko, mga tito ko, nabubulag sila. Pero hindi kasi sila lumapit sa doktor. Kaya hindi sila nakapag-advise sa mga kasunod nilang henerasyon sa amin. Sa totoo lang sa amin, sa kaming mga kamag-anak dito sa probinsya, ako lang yung lumapit sa doktor. Ako lang yung papa-check up sa ophthalmologist. Kaya yung mga pamangkin ko, yung mga apo ko, yung mga apo ng mga kapatid ko, winawarningan ko na sila. Ina-advisean ko na sila patungkol dito sa sakit sa aming lahi. Kasi sa lahi ito sa genetics to nakukuha yung glaucoma. Ayan, sa susunod na episode, ibabahagi ko rin sa inyo yung yung patungkol pa rin sa glaucoma. Medyo wala na kasing oras mga kaplantuin. Kaya yung ko kasi yung cellphone ko hindi kasi yung sobrang haba ng video na ina-upload ko. Kasi cellphone lang kasi yung ginagamit ko sa pagbablog mga kaplantuin. Ayan, samahan nyo ako muli sa susunod Hanggang sa muli. Sana may natutunan kayo. God bless everyone.